ako po ay nagpunta kay Director Melvin Matibag ng NBI para idulog po yung problema namin sa MMDA, particularly yung modus po na nangi-scam using MMDA and CAP. Marami po kasing nakaka-receive ng text allegedly from us na may huli, may penalty, na nagpapadala ng link. Pag kinlik nyo yung link, mapupunta kayo sa isang site na pareng-pareho halos ng sa amin. Ang pinagkakaiba lang yung URL, pero sino naman ang tumitingin nun? In fact, tingin namin napakarami na naloko kasi sa amin alone, 180 plus na, almost 200 na tao na ang nagbabayad po ng penalty na wala naman pong huli talaga. Nang tinanong namin kung bakit sila nagbayad, ang lumalabas po ay naka-receive sila ng text. So, kami po ay napoporwisyo pa dahil sinasaoli po namin isa-isa yung pong 180 plus namin na na-receive na payment. So, kami po ay dumulog kay Director Matibag at pinangako naman po niya na aaksyonan po nila yung aming pong reklamo. Director? Yeah. Una-una, nagpapasalamat kami kay Chair Don Artes for coming here, for trusting NBI to investigate this. Malaking bagay ito kasi nasisira yung magandang programa ng MMDA, yung ng gobyerno, yung NCAP, na nasasabotahe. At malaking bagay ito doon sa mga commuters natin kasi nakakadagdag ito sa abala, sa gastos nila. So ngayon, may modus na ngayon iniimbestigahan na ng Cybercrime Division natin. And we will also coordinate doon sa ibang ahensya na maaaring makatulong sa atin dito. Meron na rin kami mga ganitong na-encounter na problema. So we are committed to help, and again, thank you kay Chairman Artes for doing this. Tuhulihin natin ito. Meron silang mga technology ginagamit kasi nakaka-text blast sila. So yung nagte-text blast, tama si Chairman, hindi na naman nababalidate. Pero as of now, yung site ay naksyonan na rin ng CICC natin, no? So medyo naka-red flag yung site na yan. Pero definitely, gagawa sila ng bagong site, and huli natin, although na-preserve naman na yan, nakuha na yung na-preserve na yan, at titignan din namin kung ano pa yung parang parallel site na ginagamit dito para mahuli natin. Okay? So, magbigay lang ako ng babala sa ating public. Una-una kami po, yung sa text notification namin sa NCAP, wala po kaming pinadadalang link. Pangalawa, wala rin po kaming penalty for late payment. So, hindi po kayo dapat hindi ko naman sinasabi huwag kayo magbayad, pero hindi po totoo na may penalty kaming ini-impose for late penalty. Kaya po, pag naka-receive po kayo ng ganyan, red flag po yan, at pumunta lang po kayo doon sa official site po ng MMDA to validate kung talagang meron kayong huli. Again, binabalaan ko po ang publiko, pag yung text mo na-receive nyo ay may link at may sinasabing penalty, scam po yan. Sir, clarification, are you getting the money or yung mismong scammer nakakuha ng pera? Well, yung pong nagbayad sa amin, yun po yung napunta sa amin, na ngayon nga po ay sinasaoli namin kung wala talagang huli, at kaya lang sila nagbayad ay dahil naka-receive sila ng notification doon sa mga scammers. Pero yung pong iba na nagbayad doon sa site na ipinadala nung scammers, ang pera po noon ay napunta sa scammers. And tingin ko po, imagine niyo yung 180 individuals na nagkamali lamang na sa amin nagbayad. Imagine niyo po yung nagbayad sa kanila, na nakapunta sa kanila yung pera. For sure, million na po yan nakuha nilang pera dyan sa scammers. Sir, who do you think is behind this? Well, Mga scammers po So, hindi pa, yan po ang aalamin ng NBI. Sir, actually may na-receive akong text na. Oh, yun pa. Kaibigan pala kayo. Kunin mo. Hindi, ibigay niyo kay Wilma. Actually, nagreklamo po kay General Torres. Opo. Tinext ko siya. Marami po kami talagang nare-receive na inquiry, and reklamo about it. Kaya nga po kami nagpunta na dito para po matunton kung sino po ang may kapakanan nito. Sir, when did this start? Mahigit 1 linggo na siguro. Kaagad naman noong na-receive namin yung mga reklamong ganyan,
nagpa-action na kaagad tayo sa DICT para nga po ma-block yung sites, ma-investigahan, ma-preserve yung ebidensya. And then nag-ipon lang po kami ng para maidala nga po sa NBI at ma-investigahan. Sir, sorry, napablock na pero nakaka-receive pa rin po ako. Oo nga po. Kasi nga po, ang nangyayari, napapablock namin, tapos may bago na naman silang gagawing site. So, mabilis din po kasi alam niyo na, yung sindikato, may team Technology. siguro sila dyan na talaga nag-i-invest sa technology. Like, yan nga, yung text blast lang. Makikita nyo, ang nakalagay na pangalan, di ba? MMDA ang, it will appear na MMDA ang nagpapadala mismo ng notice eh. So, you will not suspect na scam pala to. Di ba? So, again, pag may ganyang bagong site sila itinayo, i-report uli namin, i-block. Pero para nga po mapigilan na completely ito, nagpunta na po kami sa NBI para mahuli po itong mga gumagawa ng ganito. Sir, may we know the gauge of the amounts paid, like lowest amount, biggest amount? Ang constant 1,000 ang charge nila, ang sinasabi nilang amount ng violation is 1,000. Ang isa pang ang tingin kong importante dito para dahilan para pigilan ito, nagkakaroon din po ng phishing scam ito eh. Bakit? Kasi pag kinilik mo yung site, mapupunta ka sa page, ipapa-input yung pangalan mo, MB file number, plate number, in which case nakukuha na nila yung data. Tapos pag nagbayad ka, more likely yung kung GCash ka or e-wallet ka, makukuha yung information mo. Baka mamaya malimos pa yung pera mo eventually na nakalagay doon sa inyong e-wallet. So, kaya po talagang dapat po talaga na mapigilan ito sa lalong madaling panahon. Other matters. Teka lang muna, dadagdagan ko lang muna, dadagdagan ko lang. Dadagdagan ko lang, kaya ina-announce ni Chair Tot saka ng NBI is to warn the public. So please take note doon sa sinabi ni Chair Artes na pag nakatanggap kayo niyan, huwag kayong basta magbayad. Kasi walang link na pinibigay at walang penalty. Yung tanong nyo kanina, bakit 1,000? Believable eh. Pag nag-charge sila ng mas malaki, ibig sabihin. So alam nila kung ano talaga yung mabayaran. So please take note of that. Yung other matters, sa atin ko muna dito.